Joseon! For today, it's our third day here in Hong Kong, and yung pupuntahan namin today, we will go to Big Buddha and we will ride sa Crystal Cable Car. So, we will go to Ngong Ping. Bago kami umalis, so bumili muna kami sa 7-Eleven ng drinks ng mga bata, and then bumaba na kami sa MTR. So, chinek muna namin yung laman ng octopus card namin, baka hindi kami makasakay ng MTR o hindi kami makalabas ng MTR. At yun na nga, kulang na yung mga laman ng octopus card namin. So, mag-load ng octopus card, so kailangan mo lang ipasok yung card. Next is ilagay mo yung bill dyan, and wait mo lang na ma-confirm dyan sa screen na na-load na, and then click that button na remove card. So, ayan. So, nag-load kami isa-isa sa mga card namin ng 100 Hong Kong dollar. So, around, nasa 800 ata yan sa peso. Kasi yan yung octopus card yung ginagamit pambayad sa bus, sa MTR. Pwede mo rin gamitin pag bumili ka sa 7-Eleven or saan pwede nag-a-accept ng octopus card. Pero mostly talaga, yan yung binabayad, ginagamit magbayad na card. So, kailangan mo lang siyang i-load. So, bumaba na kami, nag-lift kami para hindi na mahirapan si Papa at saka yung mga bata at saka may stroller kasi kami. So, naghihintay na kami ng MTR na dumating. So, magra-ride kami going to Lai King. Same kahapon sa pagpunta namin sa Disneyland. So, dyan kami mag-interchange ng MTR from Lai King going to Tung Chung. Kasi doon yung Ngong Ping. So, hindi naman kayo mawawala kasi nga, ayan, nakalagay dyan kung ano ang next stop ng MTR or ano na yung interchange na MTR pagbaba nyo dyan. So, hindi kayo mawawala at saka andyan yung map kung saan kayo bababa na station. We're here na sa Lai King and nag-aantay na lang kami ng MTR going to Tung Chung. Pag MTR kasi, yung sasakyan mo dito, mabilis lang, unlike sa bus, kasi marami pang bus stop. So, andito kami sa Lai King, as I have said, and going to Tung Chung. So, nandyan yung Ngong Ping 360. So, dyan tayo pupunta. Tung Chung na ito, and then andito kami sa City Gates Outlet. So, papasok muna kami sa mall kasi kailangan nilang mag-restroom. Syempre, yung mga bata, kasi magra-ride kami ng bus going to Ngong Ping nga. Dito pa lang sa mall na to, para mabubudol ka na talaga pag mahina ka eh. So, kailangan strong ka pagpasok mo dito na, ay, hindi ako muna gagastos. Charot. And then, dito na kami kung saan sasakay kami ng bus going to Ngong Ping. So, yan yung number 23, bus 23 yung sasakyan natin going to Ngong Ping. Hinanap muna namin dyan yung bus kasi parang wala. Andun pala sila sa kabila. Sa kabila pala yung bus 23. Buti na lang nakaabot pa kami sa bus kasi paalis na. So, tinatawag na kami kung baga ng konduktor nila na bilisan na daw. So, tumakbo na kami pasakay sa bus. Medyo malayo rin pala, and finally, andito na kami, dumating na kami sa Ngong Ping. So, ayan yung Big Buddha, kitang-kita yung ulo niya. Talagang big nga siya, charot lang. So, pagpasok, may nakita kaming pwedeng kainan. So, no picture daw, no videos. Siyempre, vlogger, kailangan, charot lang. So, yan yung mga pagkain nila, and nag-offer din sila ng mga rice meals, pero yan yung kinain namin. Yan yung fishball sa kanila. Masarap. Talagang solid yung fishball nila. Yan yung na-miss ko doon sa Hong Kong. Nakainin. Yung mga street foods nila kasi nga ang sasarap. So, ayan. Si Madam Lady in Red na umiinom ng Coke. So, kain lang tayo para may energy tayo paakyat sa Big Buddha. Grabe yung init dyan. Pero sa kabilang bundok, parang gloomy. Pero dito sa Ngong Ping is grabe talaga yung init. Super init. Mas mainit pa sa Pinas. So, yan yung aakyatin natin. Tingnan natin if kaya natin hanggang kay Big Buddha. Dapat dito matibay yung tuhod mo sa kakaakyat. Hindi ko lang nabilang kung ilang steps kasi nga hingal na ako dyan. Pero yung dalawang kasama ko, ayan, yung dalawang bata, nag-uunahan pa silang dalawa. Talagang, yung energy talaga ng mga bata, ganyan naman talaga, diba? Kaya nang pagdating ko dyan kay Big Buddha, talagang hingal na hingal ako at grabe yung pawis ko.
Perte kakapoy, as in, perte pa kainit. Ara na, nagilonggo na ta. No wonder bakit tinawag itong Big Buddha kasi super laki talaga niya. So ayan, zoom ko lang yung mukha niya sa taas. Super laki, oh my gosh. And since nakaabot ako dyan, nakaakyat ako sa super taas na hagdan na yan, kailangan ko talaga sulitin yung memories ko dito. So, inikot ko siya and then nag-take pictures. Ayan, so andyan din sila ni Bingbing. Yung family nila, nag-take picture din. So, pinicturean ko din si Jamie, nag-post-post din kami dyan. So, diba, minsan lang to eh. So, ginrab ko na talaga maraming pictures. Pagkatapos na doon nag-picture-picture and then nag-ikot-ikot pa. So, hindi na ako nakapunta sa temple kasi super init na talaga. So, umalis na kami. Pumunta na kami sa Ngongping Village. So, dito sa Ngongping Village, marami siyang mga store or shops na pwede mong pagbilhan. So, kagaya niyan, pumasok na naman dyan yung mita namin, bibili daw. So, si Jamie, binilihan niya ng mga stickers as remembrance or souvenir para sa mga friends niya. Ayan. Ang gaganda ng mga binibenta nila dito, pwedeng pang-display sa mga bahay, ganun, pang gift, ganun, and pang bigay as pasalubong. Ayan, may mga stones din sila ng mga bracelet, ng mga ganyan-ganyan, gems, tawag dyan. And then, ayan, may mga pot, mga ceramic, ganun. Sa kabilang shop naman, ganyan yung mga binibenta nila, parang pang baguettes. And pang collection, ganyan, ng mga pambata. So, nag-ikot-ikot lang ako dyan. Hindi ko na sinama si Jamie. Baka mabudol ako. Meron din dito puro claw machines. So, ayan, nagpapalit na si Mita ng mga coins at magta-try sila maglaro kung sino makakuha sa kanila. So, ayan, walang nagbabantay pero talagang bongga yung CCTV. Makikita ka talaga pag nagdaya ka. So, walang daya-daya dito. Dapat, honest, di ba? Pero in fairness, nahihirapan sila kumuha. Sabi nila easy lang. Pero ayan, nahihirapan sila kumuha. Talagang umuwi kaming luhaan. Wala kami nakuha ng isa. Pero nag-enjoy naman sila sa kakahulog ng coins dyan. O, diba? Walang prize. So, lahat na nga ata ng claw machines, pinagdiskitahan. So, pagkatapos nun, kasi nga, ubos na yung coins at wala silang nakuha. So, diretso na kami kung saan kami sasakay ng Crystal Cable Car. So, dito talaga marami kang makakainan. Maraming mga cafe, shops. Parang pwede ka rin mag-shopping at mag-chill lang or tambay-tambay with the gang, with the groups, with the girls, ganon. So, andun yun sa dulo yung sakayan ng cable car. And dito na nga kami, buti na lang medyo walang masyadong tao yung pagdating namin. So, parang mabilisan lang yung pagsakay. Dalawa yung entrance, sa Standard and sa Crystal. So, dito kami sa Crystal kasi yung ticket na nabili ng kapatid ko is Crystal Cable Car kami. Hindi kami doon sa Standard. O, diba? Bongga! So, ayan, paisa-isa na kami papasok kasi ini-scan talaga yung ticket. So, bawal kang manggulang dyan, no? So, dapat honest, ganon. So, yung mga bata excited na talaga, tinuturo-turo na nila yung cable car. And sa pagsakay, kailangan mabilis ka kasi hindi naka-full stop yung cable car. Lumalakad or gumagana siya. Kaya dapat mabilis kang sumakay. Pag mga bata naman, medyo hinihinaan nila. Pero pag adult, talagang mabilis. So, dapat, yung reflexes mo mabilis. Charot lang. Ayan. So, andito na kami lahat sa loob ng cable car and meron pa palang pa-picture-picture dyan bago nila i-close yung door. So, lahat kami is takot sa heights. So, may fear of heights kami lahat. So, ewan na lang. Good luck na lang sa amin kung ano magiging reaction namin dito. Papa! Dagdag na! Ay! Ito! Tindog sa'yo! Kailangan sa'yo! Dagdag na ta! Tindog! Pwede ka tindog ya, gagger. So, stand up! Si Mita! Yay! Jamie, come on! Parang na, Mita!
view. Na, may madag... Follow mo. Ito sa falls, Mita? Yeah. Beng. Mula singaw. Mita, pwede ba? Yan, super enjoy. So, dapat kasi day 3 namin, nasa Disney pa rin kami. Kasi yung itinerary namin, day 2 and day 3 Disneyland. Kaso yung kapatid kong lalaki nag-message sa amin na susunod daw sila sa... Aantayin daw namin sila sa second day namin sa Disney. So, pagdating nila, doon na lang kami babalik sa Disneyland. So, July 5 yung dating nila. So, aantayin na lang sila namin. So, inuna lang namin itong Ngongpin. So, tomorrow... yung iba naman pupuntahan namin hanggang dumating sila. So, doon, babalik na lang kami sa Disneyland. Buti na lang at gusto niya sumunod sa amin dito. So, talaga magiging kumpleto na kami lahat dito. O, diba, ang iingay. Pero great experience to sa amin kasi nga may fear of heights kami. Pero after mga ilang minutes, na-overcome na rin namin doon and nag-enjoy na kami sa view. So, talagang nakikita namin yung mga view talaga ng, mga bukid ng Hong Kong. Kabukiran, charot lang. So, meron kasi dyang area na pababa at saka pataas yung cable car. So, yan, yung pagbaba, mafe-feel mo konti. Talagang napapasigaw yung mga bata. Hindi lang mga bata, kami rin na mga matatanda. Pero happy kami and we're glad na na-experience din namin to. So talagang nag-enjoy talaga kami. One of the best memories na maaalala ng mga bata. At syempre hindi lang ng mga bata kami rin. So andito na nga kami kung saan kami sumakay ng bus kanina papuntang Ngongpin at doon din yung babaan ng cable car. So pagbaba, pinakita yung mga picture namin na bago kami umalis yung cable car namin, pinicturean kami. So and if mag-avail daw kami sa ball and then yung picture frame nila around 800 Hong Kong dollar. So kumuha kami as a remembrance din na sumakay kami dyan, di ba? And ayan, nayaman yung mita nila, namili na naman ng mga souvenir or yung mga bata namili na naman ng mga gusto nila. Syempre, binodo na naman nila yung Mita nila. So, si Mita, no choice na naman. So, pag sa dalawa kasi, hindi yan makakahindi. Charot, diba? So, paglabas namin, nakita namin yan, yung mga ganyan, yung mga salmon ng mga parang Japanese siya. So, mahilig ako niyan. Kaya, namili ako at bumili ako para matry ko rin naman yung mga food nila na like that. Kasi, kumakain din naman ako niyan. Hindi na ako nag-video and finally, andito na kami sa Mongkok. So, after namin doon sa Tongchong, nag-travel na kami sa Mongkok. So, naghanap kami na pwede namin makakainan and the site namin, merong McDo na malapit. So, itatry namin doon sa McDo. And yung mga bata kasi gusto rin nila yung McDo. Hapon na rin dyan kasi around 6 p.m. na ata dyan. Pero kita nyo naman, napakaliwanag pa. So parang hindi namin ma-feel na gabi na pala. So nag-order kami and yung mga bata, syempre hindi talaga mawawala sa kanila yung favorite nila na nuggets. So nag-nuggets sila. Kami naman mga matatanda ay nag-burger lang kasi walang rice. Walang rice sa McDo. Chicken lang pero walang rice. Ganun. Tapos namin kumain sa McDo, naglakad na kami papuntang Ladies Market. So, tamang-tama lang yung pagdating namin kasi nakapag-display na sila na kanila mga binibenta. So, nakapagpili-pili kami or nakapagtingin-tingin kami kung ano yung may bilhin namin later. So, talagang true na mura dito sa Ladies Market. So, talagang ito yung pupuntahan talaga ng mga momshi, ng mga friendships na gustong bumili ng mga pasalubong. Marami kang pagpipilian at maraming mga mag-o-offer sa inyo ng lowest price pa. Kabila doon, as in, magbibigay sila talaga ng to the lowest of the lowest. Yes lang, charot. So, dito dumiretso rin kami dito sa Sneaker Street. So, nag-check kami ng mga sapatos or talagang mura ba. So, compare dito sa price sa Philippines, tiga-tiga ba? Sa Philippines and Hong Kong, talagang mura doon. And pwede pa ma-refund yung tax.
nila. And plus pa, if more than 2 pairs yung bibilhin mo, makaka-add ka pa ng less sa kanila. While naglalakad kami, nakita namin yung famous ice cream nila dito sa Hong Kong. So, dyan, nag-try din kami kumain ng ice cream nila. So far, okay naman. Masarap din. So, ewan ko bakit naging famous. Pero masarap siya. In fairness, walang judgment. So, true lang. So, ito na nga, and iniisa-isa na namin yung mga stalls or mga bintahan ng mga sapatos dyan. And, syempre, meron ding nakabili dyan. Yan, si Papa nakabili ng kanyang Jordan na slide. Bet na bet niya kasi. So, Gora na pa, diba? And, yan, mga bata na naman. At saka, si Bingbing, nakabili din niya ng Crocs. So, ako hindi pa ako nakadecide if ano yung papabili ko kay Mita namin. Charot. So, si Papa at saka si Leonard is pareho sila ng Jordan slides na binili sa kanila. So, nag-check din sila ng mga sapatos dyan. Talagang mura siya. So, nagpaplano kami dyan na magpapasabay. So, magpipicture lang kami also and magpo-post kung sino nagpasabay sa amin dyan. Yan na, everybody's happy sa pag-uwi kasi may kanya-kanyang bit-bit na napudol kay Mita namin. Continue lang yung pag-ikot-ikot namin dyan at pag-check-check kung saan pang mas mura na shop na pwede naming pagbilhan. And nag-try din kami ng street foods nila. So far, ang sarap pala ng street foods din nila. So, umuwi na kami after namin kumain ng street foods. So, doon na lang kami kakain ng dinner malapit sa hotel namin kasi nga gabi na. Nung pag-check namin ng watch namin, gabi na pala past 10 na. So, around 11 na pag-uwi namin sa hotel. So far, since gabi na sila nagko-close ng mga restaurants nila, so nakakain pa naman kami kahit midnight na. Kasi tuwing umaga, late naman sila nagbubukas kasi nga mainit. So, parang nightlife talaga. After naming mag-dinner, syempre magre-rest kami because another day na naman tomorrow ng galaan namin dito. So, that's all. Thank you for watching. Abang for my next video.